Ang pagpunta namin sa Kuto Mines, Masinloc, Zambales. Napawi lahat ng pagod na halos 14 hours na biyahe namin sa daan at puro reklamo nung nakita na namin yung paliguan. Sulit na sulit sa sobrang ganda. Pagdating namin sa bayan ng Masinloc, nung pagkatapos namin kumuha ng tourist permit, dumaan na muna kami sa palengke, namili ng aming mga kakailanganin bago pumasok sa Kuto Mines. Kasi sabi sa amin, 2 oras or 3 oras ang biyahe papasok doon at wala na pong mabibilhan. Pagkatapos namin pamili, bumiyahe na kami agad-agad dahil hinahabol namin yung oras. Dahil alas 12 na ng tanghali yan. So kung babiyahe pa kami papasok dun sa Kuto Mines, baka kung pabagal-bagal kami sa daan, baka abuti na kami ng gabi. Dahil 3 oras pa ang papasok dun sa pupuntahan namin. Pagkabiyahe namin, yan agad ang unang checkpoint. 3 checkpoint po yan na madadaanan. Yan na yung pinakauna. Sabi ko pa dyan, okay lang, sementado naman pala yung daan papasok. Pero yun pala, mali kami lahat dyan. Kaya pala sinabihan kami siguro na 2 oras or 3 oras yung babiyahiin namin. Kasi yung daan pala, naku po, mapapalaban talaga yung motor mo. Dahil 2 oras pala namin lalakbayin yung puro rough road na daanan na yan. Dito talaga ako napasabi na 99% yata rough road ang daanan at 1% lang yung semento. At habang palapit kami ng palapit sa aming pupuntahan, yung daanan palala ng palala. Palaki ng palaki yung mga bato at talagang as in baku-baku yung daanan. Yung halos tutulak mo na lang yung motor mo kasi hindi na nakakaangat. At dito na ulit dumating kami sa pangalawang checkpoint. Nung pagpahinga namin, nag-ikot-ikot ako dyan at nakita ko itong mga sasakyan na to. Sabi ni Manong Guard, yan daw yung mga sasakyan na ginamit nung panahon ng minahan dyan sa lugar. Nag-operate ang minahan noong 1903. Tingnan mo kung gaano nakatagal kaya sobrang kinalawang na talaga lahat ng mga sasakyan. At ito, mapapawaw ka talaga sa sakay ng jeep. Grabe, sa probinsya namin ganito din eh. Yung pati bubong punong-puno ng laman. Ito na nga dahil sa talim ng mga bato sa daanan, yung kasamahan namin yung motor niya bumigay, nabutas yung gulong. Mabuti na lang may dalang panghangin ang aking darling pero hindi na nakayanan ng panghangin dahil kailangan na i-vulcanize. Dumating kami sa aming pupuntahan mag-aalas 5 na ng hapon. Kailangan na namin magmadali kasi walang supply ng kuryente dyan at madilim sa lugar. At magluluto pa kami ng pagkain namin. Kaya ayan, minamadali na namin yung paglagay ng tent para makapag-asikaso na kami ng aming kakainin. Kaya sa may balak pumunta ng Kuto Mines, dapat may mga dala kayong flashlight. Maraming flashlight para marami kayong magamit dahil walang pagcha-chargeran dyan. Dahil walang ang kuryente. First time namin mag-asawa yung ganito, mag-camping. Kaya excited kami pareho maranasan na matulog sa loob ng tent. Tinulungan na nga kami ng aming darling kaegay kasi nga hindi namin alam kung paano i-assemble yung tent dahil first time nga namin ito. Sa sobrang pagod sa biyahe, hindi mo talaga mamamalaya, nakakaidlip ka na lang habang nakaupo ka eh. At ito na nga, hindi talaga naiwasan, ginabi na kami sa aming paghahanda ng aming hapunan. Mabuti na lang marami kaming dalang flashlight dyan dahil nung sinabi sa amin talaga na walang kuryente sa lugar na yan at madilim, talagang ginala na namin lahat ng flashlight namin. Siguro mga 6 na flashlight yun. Tingnan nyo yung paligid kung gaano siya kadilim. Ayan yung mga nakikita nyong liwanag, yung sa bawat tent yan. Yung mga dala din nilang flashlight, liwanag din yan galing sa tent. Kahit madilim, hindi ka naman talaga matatakot dahil sobrang daming tao. Maririnig mo yung mga kasayahan ng tao pero hindi mo sila makikita dahil nga madilim. Halos buong araw kami nasa daan. Kaya iniisip namin diyan pagkatapos kumain, pagkatapos maghapunan, matutulog na talaga at magpahinga para maaga kami magising. Ang aming ulam sa hapunan ay pink salmon. Ayan, nanghingi ako sa aking darling ng butane kasi naubos na po yung isang nakasaksak doon. Pero okay lang, marami kaming baon yan dahil alam namin na kinabukasan ay maghapon kami magluluto. Kaya nag-extra na kami ng baon. Pagkatapos talaga namin maghapunan, nagkanya-kanya na kami dyan dahil puro pagod talaga naramdaman namin. Makapagpahinga na dahil kinabukasan ay birthday ko na. At ayan na nga, pinupog ako ng asawa ko ng halik. Binabati niya ako dyan dahil birthday ko. Happy birthday daw, sabi niya. Salamat ng marami, Pangga. Masayang masaya ako ngayong birthday ko. First time ko na-experience yung ganito.
At gising na nga rin yung aking mga kasamahan. Ayan sila. Good morning. Sabi ko, good morning sa inyong lahat. Kamusta ang mga sisiw sa loob? Nakatulog ba ng mahimbing? Ayan, gising na kami lahat at magkaasikaso na kami ng aming almusal. May nag-iikot ng pandesal tuwing umaga dyan. Ayan, bumili kami ng pandesal at nagluto kami ng hotdog. Ayun yung palaman namin sa aming tinapay. At gising na po kaming lahat dyan. Ayan, ang aming mga darling ay busy-busy mag-asikaso ng aming pang-almusal. At yung iba upo-upo muna dahil ramdam pa rin yung pagod sa biyahe. At ito nga, naghahanap ako ng panggatong. Pilit ko binabali yung sanga ng kahoy. Sa mga walang dalang lutuan, hindi kayo dapat mangamba. Dahil kung masipag kayo maghanap ng kahoy dyan sa paligid, marami kayong makukuhang mga kahoy na pwede nyo panggatong. Ayan nga, nakita namin si tatay. May dala siyang itak. Kaya naglambing na kami kay tatay na putol-putulin namin yung kahoy dahil gagawa kami ng bonfire. Naghanap kami ng kahoy ng aking darling doon sa may gubat. Napakaraming mga layang kahoy. Ayan nga, dala-dala niya at bit-bit-bit-bit niya. Galing po yan dyan sa katabing gubat namin. Dahil hindi kumpleto ang camping pag walang bonfire. Kaya sabi ko, gagawa kami ng bonfire para mas masaya. Kaya nanguha kami ng malaking kahoy. Ayan, napakasipag ng aking pangga manguha ng mga layang kahoy. At napakarami yan dyan, sobra. At dahil nga wala kaming itak, ayan, mano-mano ang pagbalik ng kahoy. Maraming mga layang kahoy dyan na nakatayo. Ayan, sige pangga, kaya mo yan. Ayan, namamali kami ng mga layang kahoy dyan at hindi naman siya ganun katigas baliin. At napakaganda pa ang lakas mag-apoy ng mga kahoy na yan kasi ang gaganda mga ipil-ipil. Ang lakas talaga ng pangga ko pagkasama ako. Buong-buo yung lakas. Okay, hahakutin na namin yung mga kahoy, dadalhin na namin doon. Marami-rami na rin kaming nahakot yan dyan. Ayan, okay, napatayin na ng pangga ko yung bonfire. Nasisindihan namin mamaya pagkatapos namin maligo. Ready na ang lahat, nakapagluto na kami ng tanghalian. Hapunan namin, nakapagpatayo na kami ng kahoy para pang bonfire. Okay, oras na para maligo sa napakalinaw na tubig. Okay, enjoy na, pangtanggal pagod na. O, sobrang nag-enjoy yung pangga ko, talon-talon siya sa napakalinaw na tubig. Na kahit nasa pinakailalim ka ng tubig ay kitang-kita ka sa sobrang linaw talaga. Wala kang masabi. Na kahit nasa mababaw ka, hindi mo makikita yung tubig na lulubog. Akala mo mababaw lang yan, pero yung green na nakikita mo yan ay sabi dyan 20 feet ang lalim niyan. Kaya sabihin mo na, ay mababaw lang kasi kitang-kita yung bato. Pero yun pala, nako, pag hindi ka marunong lumangoy, wag ka nang pumunta dyan dahil napakalalim. Hindi mo ramdam yung init ng panahon dahil sa napakalamig na tubig. Ayan, akala mo mababaw lang yan dahil kitang-kita mo yung mga bato sa ilalim. Ayan o, kung tingnan nyo kung gaano kalinis yung paligid, kung gaano kalinaw yung tubig. Sobrang mag-i-enjoy ka talaga dyan dahil ang tubig ay sobrang napakalamig. Ayan, yung pangga ko, talon-talon. May mga talunan yan dyan. May pangbata na talunan, may mga pangmatandang talunan. Yung talunan na yan ay malalim din. Nasa 20 feet din ang lalim. Ayan. Sobrang mag-i-enjoy talaga yung mga kabataan dito na magaling naman lumangoy at walang takot tumalon. Sobrang nag-enjoy talaga sila sobra. At hanggang sa napagdesisyonan ko rin, nasubukan ko rin kaya tumalon. Na yung takot ko, labanan ko, magawa ko yan. Ayan nga, at susubukan ko rin na tatalon din ako kung kaya ko ba. Sabi ko, panggasamahan mo ako, sabay tayong tatalon sa tubig. Pero sabi ko, ay mauna ka na lang, nakakatakot pala, parang pakiramdam ko hindi pa ako ready. Ayan, tatalon si Ida. Ay! Yung kaba ko sobra, parang pakiramdam ko na 10 seconds lumabas yung kaluluwa ko sa katawan ko sa sobrang takot. Siyempre, nawawala agad yung takot ko dahil laging nasa tabi yung pangga ko para to the rescue lagi. Kaya kung isa ka sa naghahanap ng magandang lugar na papaliguan, isali mo na to sa bucket list mo at pag napuntahan mo to, promise hindi ka magsisisi sa sobrang ganda ng lugar, sa sobrang linis ng tubig at sobrang mag-i-enjoy ka talaga dito. Kaya sa mahilig mag-rides, puntahan nyo na tong lugar na to. At dapat,
Bago kayo pumunta sa lugar na yan, i-check nyo muna yung gulong ng motor nyo. Dapat sigurado na, bagong bili. Dahil kung manipis, palitan nyo na lang. Dahil sinasabi ko sa inyo na yung rough road na dadaanan nyo ay halos 2 oras nyong lalakbayin. Tatakbuhin yung rough road na daan na puro matatalim yung bato. Pero lahat ng pagod naman mababaliwala pag nakita mo na yun kung gaano kaganda ang lugar at kung gaano kalinis ang tubig. Lahat ng pagod mo mapapalitan ng saya at enjoy talaga. Sobrang dagdag memory talaga na hindi mo makakalimutan ang pagbiyahe at pagpunta sa Coto Mines, Masinloc, Zambales. Ayan, may mga tubig dyan na nasa may lumalabas sa mga gilid ng bato na yan at pwedeng inumin, pwedeng gawing inumin dahil malinis ang tubig. Ito yung bago kami nag-enjoy nung umaga na yan. Nag-asikaso na kami ng aming makakain bago kami maligo. Nag-ihaw na kami ng liempo. Niluto na namin lahat ng lulutuin para pagkatapos namin maligo ay kakain na lang at magpahinga na lang. Salamat sa pangga ko na naghahanap ng ihawan na hindi ko alam kung kaninong takip ng electric pan yung hiniram niya para maihawan namin. Joke lang. Ihawan niya dun sa kabilang tent na nanghiram kami para makapag-ihaw din kami. At yung aking darling kaegay, nagluto siya ng pakbet Ilocano. At sobrang sarap talaga ng luto niya na halos yung kanin ay naubos namin. Ayan, si Boss Sam at saka si Kap Nilo ay upo-upo lang muna at relax-relax lang muna habang walang ginagawa. Ayan, si Kap Nilo ay assistant ng darling kaegay mag-abot ng kanyang mga lulutuin. At yan ay Girl Scout at Boy Scout ang datingan dyan dahil kanya-kanyang diskarte kung paano makapagluto. Dahil yun nga, kulang na kulang sa mga kagamitan. Pagkatapos namin magluto, kumain na kami dyan at nagpahinga lang ng konti. At pagkatapos ng pahinga ay nagkanya-kanya na kami dyan ng partner at naggala-gala na kami dyan sa paligid. Naghiwalay-hiwalay kami at inikot namin ang napakagandang lugar ng Masinloc, Zambales. Kaya sa mga puro drawing ang plano dyan, kulayan nyo na po ang inyong plano at pumunta na sa Coto Mines, Masinloc, Zambales na hindi kayo magsisisi sa sobrang ganda ng lugar. Okay, bye-bye!